Ang intense ng mga kaganapan ngayon sa abot kamay na pangarap sapagkat may mangyayaring masama kay Don Pepe dahil sa gagawin sa kanya ni Balahaja. Dito nga ay halos manginig sa galit si Doc Robert dahil sa mababalitaan niya tungkol sa nangyari sa kanyang amang si Don Pepe at dito nga ay sasabihin niya kay Zoe na hindi niya mapapatawad ang gumawa nito sa ama niya. Kaya naman ay takot na takot si Zoe at hindi nito malaman ang gagawin niya sapagkat alam niya sa kanyang sarili na ang ina niyang si Moira ang may kagagawa nito sa lolo Pepe niya. Samantala matapos ngang mapaalam ni Annalyn sa ina niyang si Lynette na talagang may kinalaman daw si Zoe sa pagkawala ng kanyang lolo Pepe. Imbis naman na tumulong si Lynette sa kanila ay pagsasabihan lamang niya si Annalyn na wag na lamang daw makisali at baka mapahamak lamang daw ito. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ni Annalyn sa lolo Pepe niya ay hindi siya makikinig sa kanyang inang si Lynette at hahanap pa din nga daw ito ng ebidensya para malaman niya kung sino talaga ang totoong dumukot kay lolo Pepe niya. Sa kabilang banda naman ay mag-aaway na naman ang mag-ina na Moira at Zoe. Dito nga ay magsusumbatan na naman ang dalawa at sasabihin nga ni Moira sa anak niyang si Zoe na wala daw itong utang na loob at sana daw ay pinabayaan na lamang niya ito. Ngunit galit na sasabihin naman ni Zoe kay Moira na sana nga din daw ay pinabayaan na lamang din daw niya ito. Samantala dahil nga sa sobrang pagod ni Don Pepe sa pinagawa sa kanyang paghuhukay ni Balahaja ay hihingi ito ng tubig sa pulis. Subalit imbis na painumin ng pulis ng tubig si Don Pepe ay bigla siya nitong tututukan ng pulis at babarilin. Sa tingin niyo malaman kaya nila Doc Robert at Giselle na sila Moira at Zoe ang mastermind sa pagkamatay ng kanilang amang si Don Pepe, mas lalo na nga talagang nagiging exciting ang mga susunod na kaganapan kaya naman ay mas lalo pa nating abangan ang mas lalong gumigandang abot kamay na pangarap. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay ma-subscribe niyo ako. Maraming salamat po.